Ladies and gentlemen, worldwide, the 8.3 billion people worldwide and the 1.6 billion people in Asia. And sa atin namang Tagalog speaking na mga Pilipinos and of course sa itong mga Bisaya na mga followers ni Jared at saka kay Bro Janelle Seruno, pinaganihan po natin ang lahat ng mga interested at sana lahat nating mga kapatid ng mga Pilipinos at saka sa lahat naman sa buong mundo na sana po'y maliwanagan po ang lahat sa atin parang matuklasan po natin na we will be guided on this issue, on this debate proposition. Patunayan na ang Iglesia Romana Katolika ay itinayo ni Kristo ayon sa Biblia at referensya. As a backgrounder naman, mayroon namang 10,000 ka mga non-Christian religions worldwide at mayroon namang 49,000 na mga Protestant religions at saka mayroon namang Catholic Church. Ito po ang paksa naman na patunayan kay Brad Jared na ang simbahan na Iglesia Romana Katolika siya lang ang kaiisang religion, kaiisang simbahan na it was founded by God through Christ. At saka ang patunayan po niya na itong simbahan na Santa Iglesia Romana Katolika as founded by God, as founded by Christ, it can be proven sa Biblia at saka referensya. So si Pastor Janelle Seruno of the Holy Mark of Christ of the Holy Spirit and also representing all other 49,000 religions, Protestant religions fighting against the Catholic Church, will have to debate on the issue on the negative side. Kaya nga, sa affirmative side naman ay patunayan naman ni Bro Jared Almazura na siya talaga yung former debater naman sa Iglesia ni Cristo at saka sa former naman debater sa dating daan kay Eli Soriano, and he is now after realizing everything, siya naman talaga was fully converted as a Catholic Church and top one of the top debaters of the Catholic faith defenders. Sa pagkataong ito, siya po talaga ay magpapatunay lalo na sa Luzon area sa Tagalog speaking people na ang Iglesia Katolika ay siya talaga yung pinagpatayo kay Jesucristo. At papatunayan po niya na ito ay can be proven in the Bible and references. So, on the other hand, si Pastor Janelle Seruno, he will destroy all of the evidences na ipag-present po sa affirmative side na si Jared Almazura, CFD. Kaya nga, nandoon po tayo sa mga debate rules. Mayroon po tayong 13 na mga debate rules. Ang rules po natin that will be observed during the proceedings of this afternoon's debate, May 9, 2026. Now, number one, the constructive speech for every debater speaker, pagbigyan po natin sa papagitan natin ng ating timekeeper na si Bro Gab, no? May 20 minutes for the constructive speech of the affirmative speaker and 20 minutes naman ipagbigay po natin sa constructive speech sa negative speaker. And then, during the interpellations, ang bigyan po natin ng 30 minutes per interpellation with the corresponding answers sa bawat debater. Kaya mayroon namang the ending period, mayroon silang 10 minutes na rebuttal. So kaya nga wala ng mga side comments, whatever be your reaction to the answer, reserve po ito sa rebuttal. Rebuttal po ito, 10 minutes. Ipagbigyan po natin ng 1 minute answer ang sagot sa
mga tanong sa ating debater interpellator. 1 minute. Rule number 6. Rule number 5 naman, mayroon pong qualifying answer. Kaya nga, pag gusto namang may question naman na the debater would like to clarify it beyond 1 minute, then the timekeeper, he will just has to observe an extension of 1.5 minutes in total. May extension na 0.5 minutes. So ito po talaga. Rule number 6, hindi po pwede na mayroong ad hominem kon personalan. Wala pong personalan po ito. It's more on the issues. Number 7, the rule talaga is stress on the issue. Dito lang sa issue. Totoo ba talaga na itong Iglesia Romana Katolika is founded by Christ? Yan lang ang issue. Kaya dalawang bottom line natin na references, of course, yung Holy Bible, ito, sa Holy Bible at saka yung mga references. Yan. At saka number 8, avoid side comments on the answer. Kaya regulated po talaga ang debate natin. So, pag hindi kayo sang-ayon sa sagot ng ating speaker, you have to reserve it during the rebuttal. Yan. So, walang side comments. At saka rule number 9, reserve all your reactions during the rebuttal. And rule number 10, pag mayroon tayong categorical question na sana masagot ng yes or no, you have to answer it yes or no. Kapag you want to qualify, then you say that I answer this yes or no, but with qualifying answer. Yan po may qualifications, qualifying answer. Number 11, wala nang new issues sa rebuttal. Wala. The purpose of rebuttal is just to summarize the proceedings of the interpellations. Yan po talaga. Hindi na pwede mag-raise ka ng ibang issue during the rebuttal. So, present all the issues. Okay? So, yan po ang rule natin sa 11th rule. Rule number 12, respect the ruling of the moderator. Ito po. At saka rule number 13, the moderator shall summarize the debate result for clarifications. So kinakailangan po na i-summarize po talaga the entire proceedings of the debate for purposes of clarifications sa lahat na po thousands or millions of people na nandoon po nakinig sa atin at saka they are now following on this debate. Yan ang ating 13 rules of the debate. And now, affirmative side, are you ready? Ready na po ang matulong ninyo, Mr. Moderator. Yes. The negative side, Pastor Janel Serono, are you ready? Pwede mo namang magsalita. Okay. Hindi pa. Meron na po akong... So, tanong muna pa dahil i-update natin sa mga viewers natin worldwide. Okay. So, dahil ready na ang both side, the affirmative and the negative side, ladies and gentlemen, we will now hear the affirmative side, the Catholic Faith Defender, one of the top debaters, a member of the Converted Pastors, and he is the 33rd converted pastor as a member of the top debating team of the Catholic Faith Defenders, led by CFD, the president of the Converted Pastors, Paul San Pablo Alima. The latest po siyang kasapi sa team na Converted Pastors, now one of the great debaters of the Catholic Faith Defender. So to give for timekeeper, the time is 1:25. You can now start for the 20 minutes and 10, 20. It will end sa 1:45. Okay, so ma-end po ito na 1:45 for
20 minutes. Ladies and gentlemen, let's give the floor for the affirmative constructive speech of Brother Jared Almasura na patunayan po niya na ang Santa Iglesia Romana Katolika ay siya pong itinayo ng Panginoon na si Jesucristo based on the Holy Bible and the references. You have 20 minutes. Go! Magandang hapon, gabi, umaga sa ating mga kapatid ko kay Kristo at sa ating kapatid na si Pastor Janel, na the Mark of Christ of the Holy Spirit. Di ko tanda ang kanyang sekta, pero salamat po sa iyong pag-attend sa ating debate sapagkat napakadami po ngayon na mga sektang mga nagsilitaw talaga na pag hinamon natin ng debate ay hindi po sila na kumakasya sa atin ng formality. Gaya ng ating mababasa sa 14:40 ng unang Korinto. Ganito po, basahin natin kapatid na JC, ang 14:40 ng unang Korinto. Tatapwat gawin ninyong may kaayusan at karapatan ang lahat ng bagay na inyong ginagawa. Ibig sabihin, ayon pala kay Apostol Pablo, bilang mga tunay na Kristiyano, dapat gawin natin lahat ng bagay sa kaayusan. Sasabihin ng iba, pang simbahan lang daw ito. Totoo ba? 15:2 po ng unang Korinto, Brother JP, ano ang ating mababasa? Tuloy. At sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang mga salita na ipinangangaral ko sa inyo. Ibig sabihin, sa pamamagitan naman ito, alin yung kautusan? Ano yung isa pa sa manifestasyon ng kautusan? Yung nasa 14:40 po ng unang Korinto, na gawing may karapatan at may kaayusan. Ibig sabihin, yung dapat pala ugaliin nating mga Kristiyano na kaayusan, hindi lang po pala pang simbahan dahil ang sabi ni Apostol Pablo, maliwanag na maliwanag po sa 15:2 ng unang Korinto, matyaga ninyong iingatan. Yung word na iingatan, ayon po sa mga Bible scholars, yan po ay susundin. Ibig sabihin, matyaga dapat natin susundin ang utos ng Diyos. Magtitiis tayo, lulubusin natin. 2:12 ng Pilipos, talata na naman po ito ng banal na kasulatan. Pakinggan natin. Anong sabi sa 2:12 ng Pilipos? Ito po ang ating mababasa. Brother JP. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus ako'y wala na, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Ibig sabihin, ayon po kay Apostol Pablo na naman, ay lubusin natin ang gawain ng ating sariling pagkaligtas. At isa po yan sa dapat ugaliin sa tunay na simbahang nasa Biblia. Ngayon, ang ating patutunayan ko na ang tunay na iglesyang itinayo ni Kristo ayon sa Biblia ay Iglesia Katolika Apostolika Romana ayon sa referensya. Dalawa po ito dahil meron ng aral ng mga Bible na Biblia lang daw ang dapat basahin at pinagbigyan ko ang kondisyon ng ating kapatid na gagamitin lang natin, hindi tayo gagamit ng Catholic book, hindi tayo gagamit ng mga Katolikong referensya, kundi ang gagawin natin ay yung mismong mga neutral na referensya po na hindi po inotor at hindi po sinulat ng Iglesia Katolika. Dahil kung yun nga po ang ating gagamitin, mababayasan siya. Kung po siya mababayasan ng ating kapatid, hindi po siya magiging conforme doon. Dahil Katolikong doktrina nga. Parang pinatunayan niya rin yung halimbawa, yung iglesia niya, yung the Mark of Christ of the Holy Spirit o the Holy Mark of Christ of the Holy Spirit, dun sa referensya niya, magkakaroon nga talaga ng parang bias sa isipin ng mga tao. Ngayon, ayon sa Biblia, mga kapatid, mga kababayan, ano bang iglesia ang itinayo ng ating Panginoon Jesucristo? Kasi sa panahon natin ngayon, napakadami ng mga nagtayo ng sekta. At yan ay nagsimula noong 1517. Yan ang pinagkakatiwalaan nila na bawal naman po ng banal na kasulatan. Kaya ang sabi sa 17:5 na Jeremias, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Sa 146 naman ng awit, huwag niyong ilagak ang inyong tiwala sa mga tao o mga pangulo na anak ng tao na walang pagsaklolo. Ibig sabihin, pag inatang natin ang ating tiwala sa mga tao, sa mga church founder, na ngayong pinagkakatiwalaan ng mga sugo daw ng Diyos ng mga sekta ng pananampalataya sa panahon ngayon, maliwanag po pala, ito po pala ay walang kaligtasan. Kasumpa-sumpa po pala ito sa Diyos. Bakit? Dahil never naman mananahan ng Diyos sa simbahang itinatag ng tao, pinamamahalaan ng tao, pinamumunuan ng tao. 17:24 ng gawa, Brother GB,
Ano po ang ating mababasa? Apostol Pablo na naman po ito sa 17:24 ng Gawa. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan Hmm. at lahat ng mga bagay na naririto. Oh, Siya'y palibasa'y Panginoon ng langit at lupa. Panginoon ng langit at lupa. Ano? Ay hindi tumatahan Saan? sa simbahang itinayo ng tao. Yun naman pala, hindi naman pala nananahan ang Diyos sa simbahan na itinaya o tinatag lamang ng tao. Kaya dalawa po yan Kung paano pananampalataya sa 2:22 ng Santiago, merong sakdal. Sa 2:26 ng Santiago, meron namang patay. Gayon rin po ang iglesyang nasa Biblia. Merong itinatag ng tao na siyang hindi makapagliligtas Mga kaibigan, at merong para itinayo ng Diyos. ang signal. Ngayon, ano ba yung simbahan o iglesia na itinayo ng Diyos? Maliwanag sa 16 hangtod sa 18 ng Mateo nung sabi, di kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Nagtayo pala si Kristo ng iglesia. Ano ba si Kristo? Tao ba siya? Hindi. Nagkatawan tao. Pero hindi porket nagkatawan tao siya, hindi na siya Diyos. Dahil ang inubad niya lang naman yung pagkapantay sa Diyos. Filipos 2:5 hanggang 8, Brother JB, basa po. Magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Bagamat siya'y tunay na Diyos, ay hindi niya inari isang bagay na nararapat palangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus sinubad niya ito, nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Maliwanag na maliwanag pala. Si Kristo, anong sabi? Nakitulad pala sa tao. Kaya nagtayo siya sa katawan tao niya, pero hindi ibig sabihin nun, taong-tao na siya. Kaya nga merong doktrina ang simbahang Katoliko, Christ is have a dual nature po. Mayroon pong pagkatao, mayroon pong pagka-Diyos. Sino nagtayo ng iglesia? Si Kristo na nagkatawang tao. Kasama yung kanyang pagka-Diyos. Dahil lahat ng sinasabi niya, galing sa Diyos. 12:49 ng 1. Anong mababasa? Sapagkat ako'y, Brother Jimmy. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, Tuloy. ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin At kung ano ang dapat kong sabihin. ibig sabihin, maliwanag po pala, sinasabi ng Biblia, lahat ng lumalabas sa bibig ni Kristo, galing pala sa Ama. Galing pala sa Diyos. Sinong nagtayo ng iglesia? Si Kristo. Anong si Kristo? Nagkatawang tao na Diyos. Kaya ang nagtayo ng Iglesia Katolika na siyang record sa 1618 of Book of Matthew, ang Diyos. Paano yan? Merong mga iglesia itinayo ng tao. Kailan nagsimula yan? Historically speaking, 1517. Ano bang iglesia existed ng first century? Mamaya natin babasahin yan. Focus muna tayo sa 1618 of Book of Matthew. Anong sabi? Itatayo ko ang aking iglesia. Anong utos dun sa iglesia na itinayo ni Kristo? 28:19 ng Mateo. Brother JB, basa po. 28:19 ng Mateo. Anong utos? Dahil dito, magsiyaon nga kayo At gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng mga bansa. ibig sabihin pala, utos pala dun sa iglesyang itinayo ni Kristo sa 16:18 ng Mateo, yumaon pala sa bawat bansa. Sana kayaon? Maliwanag. 1:7 ng Roma. Ano? Saan? Basa. Sa lahat ninyong nangasaron, Nasa Roma. Tuloy. mga iniibig ng Diyos, Inibig ng Diyos. tinawag ng mga banal, Tinawag ng mga banal. Kaya nga meron tayong mga santos dahil tinawag tayo ng mga banal. Yung mga protestante, ang babait nila, wala pa rin santos. Paano sila tinutukoy dito sa mga talatang binabasa nila? Bakit? 14:33 of 1 Corinthians. Ano ba yung katangian ng iglesyang nasa Biblia? 14:33. Ito. In English. Because God is not the God of confusion. Babasahin natin but God of peace. For God, not the author of confusion in King James Version, but of peace. Tuloy, Brother Jimmy. As in all churches of the saints. As all churches of the saints. Ibig sabihin, yung iglesia pala sa 1618 of Book of Matthew na nangalat, tinawag na mga banal sa 1:7 ng Roma, mayroon pala yung mga santos dahil iglesia yun ng mga santos. Iglesia ng mga banal. Kaya nga yung mga lokal natin, San Isidro, Labrador, Last 10 minutes. meron Our Lady of Immaculate Conception Parish. Meron naman San Vicente Ferrer Parish. Bakit? Because that is the churches of the saint. Ngayon, balik tayo sa Biblia.
Kung nangalat at nakapunta sa Roma, anong tawag dito? Sa Diocese ng Roma, tinawag po itong Churches of Christ na siyang referred sa 2028 of Book of Acts, the Church of God. Pero, pagkatapos ulit mangalat nito sapagkat ang utos ni Kristo yumaon sa bawat bansa, anong tawag dito ng mga apostoles? Basahin natin sa 9:31 ng Gawa, ano ang ating mababasa sa La Sagrada Biblia, sa Spanish version of the Bible, na hinango po sa Greek. Las Iglesia Católica Apostolica Romana. Ano eka ang iglesia ni tinayo ni Kristo? Maliwanag po, Iglesia Católica Apostolica Romana na siyang refer doon sa 16:18 of Book of Matthew, 14:33 of 1 Corinthians, 20:28 of Book of Acts, 16:16 of Book of Romans. Kaya anyone can claim a statement from the Bible because we can do a private interpretation. Lahat yan nakasulat, wala tayong tutol yan. Kaya nga hindi natin tututulan kung ano mang babasahin niya. Ang tututulan natin, yung private interpretation niya. Sapagkat ang ating sinasabi naman, hindi naman po opinion. Opinion po ito ng mga apostoles. At meron din tayong mga extra biblical sources. Ngayon, kung nabasa natin Iglesia Católica Apostolica Romana sa 9:31 ng Gawa, na siyang refer doon sa 16:18 of Book of Matthew, na tinawag rin Iglesia ng Diyos at mga Iglesia ni Kristo, ano namang sinasabi ng kasaysayan? O anong sinasabi ng extra biblical sources? Dahil sabi sa 8:8 ng Job, o Job 8:8, read the history books and see. Ano kung mababasa natin sa history? Brother JB, ito po ang ating mababasa sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287. Pero bago nating basahin, sino ba ang nagsulat ng The New Book of Knowledge Encyclopedia? Katoliko ba? O, Brother JB, basa po. Ito, hindi po Katoliko mismo ang may-ari ng The New Book of Knowledge Encyclopedia. Ayun. Hindi pala Katoliko may-ari ng The New Book of Knowledge Encyclopedia. Therefore, this is not the conclusion of the church. This is not the conclusion of the priest. This is the conclusion of non-Catholic individuals na nagsulat at matatalino pa sa atin. Anong sabi? Roman Catholic Church. The history of the Catholic Church began in Upper Room and Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered, and the church described to be society founded by Jesus Christ. Amen! Amen. Amen! Maliwanag pala. According to history and according to Bible, in 16:18 of Book of Matthew, in the New Book of Life Encyclopedia, the founders of the Roman Catholic Church is our Lord Jesus Christ. Sunod, o basahin naman natin dito. Anong ating mababasa? Dito naman sa Broiler Encyclopedia. Sino bang nagsulat nito? Katoliko ba? O, basahin natin ha. Katoliko ba ang nagsulat ng Broiler Encyclopedia? Baka mapayasan ng ating O, Broiler Encyclopedia in Knowledge. Ayan ha. Sino bang nagsulat nito? Katoliko ba? Bago nating basahin. In knowledge. Okay, Encyclopedia. Katoliko ba ang nagsulat? Brother Bibi, ano kung sabi sa referensya? Ito, ang Glorier Encyclopedia, The New Book of Knowledge, ay hindi Katoliko at hindi rin pag-aari ng simbahang Katoliko. Ano ekang basa? Hindi pagmamay-ari ng simbahang Katoliko, hindi Katoliko ang produktong aklat na ito. Pero ano po ang sinasabi? Basahin natin ha. Catholic Church. GR Catholicos, universal general term generally applied to the divine society being founded by Jesus Christ. Amen? Ibig sabihin, kasaysayan mismo ang nagsasabi na ang nagtayo ng simbahang Katoliko ang ating Panginoong Jesucristo. Biblia na mismo nagsasabi, may patotoo, tinawag na iglesia ng mga banal, iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos, na sa 9:31 ng Gawa, tinawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Balik tayo sa Biblia. Ngayon, kung yun ay nakarating sa Roma, historically speaking, nakarating din sa Espanya. Nagmula sa Jerusalem, nakarating sa Roma, nakarating sa Espanya. Ngayon, ano namang nangyari dun sa iglesyang nasa Espanya? Basa, kapatid na JB, the Philippine a unique nation. Sino nagsulat niyan? By Sonia M. Saide. Pagmamay-ari ba ito ng Katoliko, itong aklat na ito? Philippine a unique nation nga, wala namang kinabila. Sige ha? Hindi rin po siya opisyal na katolikong libro. Ang The Philippine a Unique Nation ay history textbook na inilathala ng All Nation All Nation. Publishing
All Nation Publishing, lahat pala ng bansa ang nag-publish nito. Anong sabi? The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Ano po ang Roman Catholic religion? Strangely, this religion being founded by Jesus Christ in Palestine. Letra por letra, nabasa natin na yung nagmula sa Jerusalem, ayon sa Biblia, nakarating sa Roma, ayon sa Biblia, nakarating sa Espanya, ayon sa Biblia, at nakarating sa Pilipinas, yung pala ang itinayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Tanong, Katoliko ba si Sonia M. Saide? Baka sabihin, Katoliko. Ano bang relihiyon ni Sonia M. Saide? Ito, tuloy natin. Tuloy ang basa. Pero si Sonia M. Saide ay kilala raw na born-again Christian. Oh, born again Christian pala si Sonia M. Saide. Ayon sa ilang discussion at feedback online. Oh, feedback, according to feedback online and all discussion of the debaters on history, si Sonia M. Saide pala na nagsabi na ang nagtayo na Iglesia Katolika si Kristo. Born again Christian pala. Oh, just imagine, mga protestante mismo nagsasabi na ang nagtayo ng simbahang Katoliko si Kristo. Ano pang sabi? O, ito pa, basahin pa natin dito sa pasugo ng INC. O, ito ha, sa 1988, protestante na naman ito. Ano ang sabi ng isang protestante? Ayos na. Ayun, di ba? Ano ang sabi? Sa 1988, page 6 ng pasugo. Baka sabihin mo, aklat Katoliko ito ha. Ang sabi, even the circular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to a conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Maliwanag na maliwanag. Hindi po si Brother Jared ang nagsabi. Hindi ang moderator. Hindi ang ating katunggali. Hindi si Brother JB. Sino ang nagsabi? Kasaysayan na mismo na nire-recomendados mismo ng Biblia. At Biblia na mismo ang nagsasabi. Hindi po yung mark of the holy mark of Christ, of the Holy Spirit. Ano pa yung mark ni Christ o yung marka ng Espiritu Santo? Eh maliwanag sa 28:19 ng Mateo, seal of baptism po. Yung baptism po yun, hindi po religion yun. Eh ngayon, nasan ba si Kristo? Ngayon nabasa natin, itinayo niya Iglesia Katolika. Nasan ba siya? Basa, kasaysayan ng daigdig sa page 179. Sinong nagsulat nito, Brother JB? Ito. Ang kasaysayan ng daigdig o world history ay hindi isang relihiyosong aklat Hindi pala religion. at hindi rin Katoliko o pag-aari ng simbahang Katoliko. Tuloy. Teksto siya ng araling panlipunan. Teksto siya ng araling panlipunan. Kaya kung ikaw talaga nag-aral, pastor, dapat alam mo to. Ano bang sabi? Tinan mo, hindi chismis to ha. Ang sabi, nagsimula ang katawagang Katoliko upang tukuyin ng simbahang Kristiyano. No? Si Jesus ay nasa simbahang Katoliko. Kaya para maligtas ka, huwag ka doon, brother. Huwag ka doon sa iglesyang itinatag ng taong hindi kinaroroonan ni Kristo. Para maligtas ka, doon ka sa iglesyang kinaroroonan ni Kristo. Na ayon sa kasaysayan, ayon sa Biblia, yun po ang simbahang Katoliko o Iglesia Katolika Apostolika Romana na dili ako ang nagpamatuod, ang nagpamatuod. Sino? Sino ang nagpatunay? Maliwanag na maliwanag ang kasaysayan. Sino ang nagpatunay? Hindi lang ang kasaysayan, ang kasaysayan ng banal na kasulatan. Yun lang po. 1 minute lang. Iputol na po natin ang ating stand. Okay na po, Mr. Moderator. Okay, you have 20 seconds left and na-finish mo, no? So, hindi mo na-maximize ang 20 minutes, okay? So, let's give the floor parang 30 minutes po talaga ang ruling natin sa interpellations. Napakalaki naman eh. So, sa 30 minutes, pwede na magsimula from 1:45 to 2:15. Okay? So, ating timekeeper, Brad Gab, you can have that time from 1:45 to 2:15.
So you have the floor, interpellator Janelle si Runo. You can throw all your questions. You have the floor. Tanong na bro, tanong. Janelle, pwede na kayo magtanong. Okay. Bigyan kita ng 30 minutes. If you can consume 30 minutes na ipaliwanag talaga gusto mong itanong. Okay? You can Brother, start. magtanong na kayo. Question number 1. Tanong na po, tanong na. Brother The Janelle? moderator would like to Okay, start your question. Magandang tanghali sa lahat. Ano na po sa nanonood ngayon, ano? Wala bang technical problem sa Ba? okay ba? Sa signal mo, okay ba? Ba dinig? Marinig kayo, marinig na. Mahina po ang sound niya, moderator. Okay, magsimula ka na sa mga tanong mo. Narinig ba ako? O, rinig. Lakasan mo na lang, bro. Narinig Okay. ko yung boses ko. Paano kung magtatanong kung hindi na naririnig? Rinig ko. Ito po yung tanong ko. Ang ginamit mong talata, Matthew 18. Di ba ho ba? Moderator, pa-repeat po ng question kasi hindi po rinig. Hindi narinig yung question sa interpellator. Anong tanong? Anong tanong? Yung ginamit nito lang sa Matthew 18. Ngayon, yung ginamit mong talata na Business 18, ang tanong ko Parang sa'yo, walang tanong. sinabi mo na napatunayan ng Katoliko ay tinayo. Paki yung mouse mo sa bibig mo, lapit po sa cellphone parang marinig. Sige, ganito. Bro, Jared, Okay, get near sa cellphone, okay? Yan. oh, ang unang tanong to, Okay, good. ang unang tanong ko sa iyo, dahil ginamit mo sa pagpatunay na yung Katoliko Romana na itinayo, Matthew 18. Ulit, yung Matthew 18 ba na talata, naitayo na ba yung iglesia dyan? Okay, maliwanag po ang sagot. Itatayo po. Yung word na itatayo is future progressive. Pero ang tanong, ang issue, naitayo ba? Yes, naitayo po. Hindi po problema kung sa 16-18 ng Mateo, itatayo. Kaya nga, word na itatayo is future progressive referred to 2028 of Book of Acts na ayon po sa 9:31 ng gawa, yun po ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi yung mark of, Holy Mark of Jesus Christ of the Holy Spirit. Anong mark yan? Baka mark of the beast yan, 666. Kaya, maliwanag ang tanong, gibain mo po ang ating tema, hindi mo po nagigiba na ang nagtayo ng Iglesia Katolika si Cristo, kundi tinutulungan mo pa ako. Salamat sa iyong magandang tanong, brother. Recorded yan. Next question, please. Sumagot lang po kayo ng medyo. Huwag niyo pong nagdagan ng ano na. Kalapit mo yung bibig mo, bro, sa camera po kayo. para marinig ka po. Next question na po. Nasagot po ang iyong magandang tanong. Yung supporting verse nun yung gawa. Sabi mo, naitayo nga, dahil yung gawa, sinabi.
sinabi ito. Basahin nga ulit natin yung ginamit na 20. At yun, ano yung gawa? Yung ginamit mo, gawa. Moderator, magtanong po siya. Objection, moderator. Ang karapatan niya po ay magtanong, hindi po mag-utos na pabasahin ako ng talata. Okay, okay. Babasahin ko. Moderator, magtanong po siya. Okay, proceed to question number 2. Proceed to Kaya, question number 2. babasahin ko. Ko ang kaldero. Okay. Paki-proceed po. Pastor Interpolator, can you proceed sa question number 2? Wala na kayong tanong? Kasi, Mahina, brother. You are given 30 minutes. Magtanong talaga. ginamit ko na po sa Okay? Kasi hindi may gawa niyan. Sa orinal, wala po kayong mababasa na hindi siya katolika. Wala po mabasa. Ano po ang tanong, brother? Parang wala kayong pinag-prepare na Pakiclarify mga ng tanong, tanong. brother, Mayroon kasi kang hindi na- pinaghanda na mga questions. Mayroon ako na. Tanong ko sa'yo, ang tanong ko sa'yo, mayroon ka bang mababasa, mayroon ka bang ma-representa na bumanag katoliko sa gawa 38 na mababasa na hindi siya katoliko mula sa Hebro. So, hindi na nasabi. Meron. Yes, meron po tayong mababasa at i-correct lang po kita, brother. The New Testament is not originated, translated in Hebrew po. Yan po in Greek. Because there are they have a two translation in New Testament. Tuturuan po kita. In New Testament, there is a Aramaic translation but Greek. In Old Testament, Hebrew. Kaya huwag niyo pong sasabihin Hebrew. Ngayon, meron ba tayong mababasa? Meron po. Gaya nga ng ating latag, kung nakinig ka, kung naminaw ka sa ako ang ibabarog nga paksa, dili ka na mangutana. Ano pong sabi? Ang sabi, Himen et Ecclesian Catules. Sa original translation sa 931 of Book of Acts, Himen et Ecclesian Catules, na ang word na Catules, ayon po dito sa Oxford English Mini Dictionary, is Catholic. Himen et Ecclesian Catules, hi Galilea, hi Samaria, hi Judea. Meron po tayo mga genuine books dito. Na kung liliwanagin, sa 931 of Book of Acts, sa Spanish, tinawag po yun na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Recorded yan, brother? Next question. Sunod na tanong, bro. Yung mahirap. Okay, question number 3. Tingnan mo na. Kulang bro. Tingnan mo na bro. Maghintay lang muna kayo. Tanong po, tanong. Save time. Pastor Daniel, parang handa na ba kayo magtanong? Muna na bro. Maghintay ko lang yung time. Hindi lang. Tanong, bro. No. Yung gamit mo talata. Yung gawa Sige, ano po tanong? Sige muna. Babasahin ko muna bago ako magtanong. Sige, magtanong ka. Tanong ka na. Hindi, doon ako sa talata magtatanong. Kaya nga, magtanong ka na, brother. Sige. By the way, the moderator will warn the interpellator that if you waste time, the moderator will stop your questions. Get ready for your questions. Do not delay. Warning. Do not delay.
Proceed with your questions. Sige po. Question number 3, proceed. Save time. Sa Mateo 28:19, ito yung ginamit ko naman. Ginamit ko na umayo daw, umayo. Kung yung patuloy yung nakasulit. Umayo. Ang tanong ko sa'yo, yung sino bang inutosan doon? Utos ba yan o utos yan? Yes, utos po yan, brother. Yes, utos po yan. Ang sagot ko, utos po yan. Yung 28:19 ng Mateo na yumakon sa bawat bansa. Wala namang sinabing bumili ka ng yelo dyan. Ang sabi dyan, utos yan, yumaon kayo sa bawat bansa at i-clarify po yan ni Apostol Pablo o ni Saint Paul sa 3:24 of Book of Galatia na ang kautusan ang maghahatid sa ating kay Kristo. Nandito po sa genuine na ito ng 1611 King James Version. Baka wala ka, bibigyan kita. Anong sabi? Go around in all nation. Yung word na go, ayon po dito sa Oxford English Mini Dictionary, ito po ay nakalagay dito command o commandment. Ibig sabihin, maliwanag na maliwanag yung go teach around all nation, utos po yun na i-clarify ni Pablo sa 3:24 ng Galatia, patunay ng Iglesia Katolika 1st century pa lang lumaganap. Ayon sa Webe 31 ng Gawa, sa Greek translation, tinawag ito na Hymen et Ecclesiam Catholicos, means universal, means Catholic Church. Next Time. question. Ito, pangatlong tanong. Pangatlong, may tanong. Sige, tanong. Yung apostol Pangatlo, pangapat na ito. Pang-apat po, moderator. Pangapat na itong question mo. Kung Correction, that's the fourth question. Proceed. sino ang tayo dyan sa Mateo 28? O ibang misa yun? Ano tanong, brother? Sinong iglesia ang itinayo dyan? Mga apostol ba o ibang iglesia? Yes, maliwanag po. Ang itinayo po dyan na iglesia, ayon sa Webe 31 ng Gawa, i-clarify po yan sapagkat sa 22:1 ng Kawikaan, Biblia ito, ang mabuting pangalan maiging pinili, patunay na ang simbahan ay foundation and pillar of truth at may authority gikan kay Kristo. Tinawag po yan na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya pwede kong sagutin na apostol, pwede kong sagutin na hindi, mga alagad, mga evangelista, mga apostol evangelista, pero hindi yun nangangahulugan ng Iglesia Katolika, hindi itinayo ni Kristo. Recorded yan, brother. Kaya yung mahirap naman na tanong, bro, pastor ka pa man din po, sana yung mahirap po na tanong. Dahil hindi nyo pa nagigiba ang aking constructive Okay. speech. Proceed. By the way, the moderator would like to warn the speaker enough for the answer. Huwag nang dagdagan ng mga comments, okay? So proceed to question number 5. Ito, sabi mo kanina. Okay, proceed to question number 5. So, at sinabi mo, parang may pag-aalinlangan ka eh. Sabi mo, Katoliko Romana, tapos pwede na ng apostol. So, ganito. Kung itinayo ni Kristo, yung apostol dyan, ba't pa niya dito tayo na may tayo na po yung 12 apostles mula po mababasa sa Marcos? Anong tanong doon, brother? 13, at saka sa Lucas 12:16. Paano niya itatayo ulit yung apostol? Naitayo na dati. Paano yun? Apostol. Sige, total, paano yun? Sasagutin kita, brother, no? Ang itinayo kasi ni Kristo dyan, bro, yung samahan ng mga apostoles, kaya nga Apostolica Romana, o One Holy Catholic and Apostolic Church. Yung itinayo ni Kristo is the Apostolic Church, na ang kahulugan ng church is a congregation. Mababasa natin yan dito sa Oxford English Dictionary, hindi ka naman nakaipit sa akin. Maliwanag na yung word na church is a congregation. Congregation ng alin, ng mga alagad ng mga apostol. Kaya nga apostolic church eh. Tanong, naitayo ba? Itatayo ba? Yes, itatayo at naitayo. At tinawag dun sa Webe 31 ng Gawa sa original translation na Hymen et Ecclesiam Catholicos. Meron po tayong libro, meron po tayong copy niyan. Hindi po yan Xerox copy. Na kung liliwanagin sa Webe 31 ng Gawa,
tatawagin yan na Iglesia Katolika Apostolika Romana, na ayon naman sa 1611 of King James Version, tinawag na Catholic Faith. Time. Next question. Yun. Okay, next question. Good. Good ang timekeeper natin dahil 1 minute lang ang pag-answer. Proceed, good. Timekeeper. Proceed with the question. Question number 6. Ilang minuto na po ba yung tanong ko? Ilang minuto na lang? You need to have more 15 minutes. Kailangan pa kayo ng 15 minutes. Make it faster. Ito na lang, Parang mahina talaga yung interpolator. Get ready for the debate. Okay. i-give ko na lang yung tanong ko. I-give ko na lang. Save time. Okay, i-give na lang daw niya. Proceed. Moderator, wala siyang tanong. I-give ko na lang muna. I-give ko na lang. Okay, time wave. Wala na? Wala na po. Time wave. So, the moderator would like to declare that the interpellator is waiving his 15 minutes time in asking more questions, and instead he used only 15 minutes for only 6 questions out of 15 minutes. So, ngayon naman, pagbigyan na natin ng 20 minutes constructive speech ang negative side, at saka ipaliwanag po niya o bakit talaga na hindi totoo na si Kristo ang founder sa Iglesia, Santa Iglesia Romana Katolika. Yan po ang kaniyang tungkulin na ipag-disprove niya na hindi si Jesucristo ang founder sa Catholic Church. Okay, you have 20 minutes and you start now, and it will be finished at 2:21. 2:21. Timekeeper, go for your 20 minutes. Ito po. Sabi niya kasi itinayo na. Kasi yung itinayo daw yung apostol din. Si Pedro yung sinabihan ng Kristo noon ikaw si Pedro, itatayo ko ang ating iglesia. Ating iglesia. Ito si Pedro. Dito. Ngayon, napili na po yan sa Lucas 16. Napili. Basahin nga natin yung 12:16 sa Lucas. Ang sabi sa Lucas, Marcos 3, Lucas 2. Lucas 2:16. Ito sabi sa Lucas 2:16. Basahin po natin Kasi sabi niya kasi, yung itinayo, yung apostol din. So paano itatayo yung apostol? Ulit, naitayo na. Mula pa ng simula. Pinili na yun Kaya nga nagpangaral na sila Kung sa Mateo, na sinabi, ito sabi, at siya nga ay binigyan nila ng saraping pilak, kaninong larawan ay pinagawa dito. Ito muna Sumagot sila, ganito Bukas, ito muna. Parang nawala yung negative speaker. Ano ba? Yan muna, hinahanap ko pa yung babasahin ko. Hinahanap niya pa daw po, moderator, ang kanyang babasahin. Pero nagsasalita na po siya. Hindi naman po ang importante yung anong sinasabi. Kung ano yung katotohanan na sinasabi. Mahina kasi yung internet namin dito tapos yung Biblia, wala po kasi kaming Biblia dito na yun kasi nasa simbahan. Nandito lang po sa amin na yun ay cellphone. Na ganito, susubukan po
papatunayan natin yung Katoliko ay hindi talaga itinatag ng Diyos. Kasi 33 AD. 33 AD. Ano tayo ni 33 AD? Wala pa tayo eh. Paul. Ngayon, nung pagkatapos dito, umakyat siya sa Marcos 3. Ito. Hinirang niya ang mga ito upang ikasama niya at isugo upang mangaral. Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. So, ibig sabihin, sa simula pa lang, ay naitatag na yung 12 ng mga apostol. Paano ngayon yung mangyayari na itatayo niya ulit? Mateo 16:18. Hindi naman siguro, parang nakakalito naman yata yan. Ito sa Mateo 16:4. Basahin muna natin sa Mateo 16:4. Ito po. Muna hindi to paramihan ng salita eh. Ang importante dito, kahit maliit yung salita mo, kahit kakunti lang, talagang tumpak. May laman. May technical problem ba? Bakit palaging huminto? Ay, yung signal kasi namin po, brother, moderator, para mahina kasi. Pero okay lang, ganito. Sige. Ay, ito ulit na talagang yung mga apostol ay tayo na ng una. Kaya kung tayo na una, hindi na pwede itatayo pa ulit. Tayo na eh. Basahin natin sa hanggang sa 4. Ito ang sabi at ang kanyang labing alagad at bibigyan sila ng kapamalaan laban sa mga karapatan ng Espiritu upang magpalabas nila at ang kanilang mga kahit hindi ko natapusin. So ibig sabihin, naitayo na yung mga pagdating ng 16-18, nauna po yung Mateo 10 tandaan po natin mga kababayan, baka maling lang kayo nito napakaliwanag. Sa Mateo 10, ang liwanag na naitayo ng 12. Pagdating sa Mateo 10-18, sinabi ni Jesus, itatayo ikaw sa mundo, itatayo ko ang aking iglesia. Sabi ni Dula tapos dulo lang sa Mateo 10-18. Ngayon, paano tayo? Na naitayo na ng umpisa pa. Yun. Yung malaking butas nyo. Akala nyo kasi sa tunay nyo. Hindi ko naman ito masisiti. Ito si Brother Jerry, hindi ko masisiti. Yung mga mentor niya, yung nagbibigay sa kanya ng mensahe, naniniwala naman siya. Wala siyang kasalanan. So, maliwanag na hindi. Sa Mateo 10:18, iba yun. Bakit? Nang bumalik si Jesucristo sa langit, bago sa bumalik ito ngayon. Sinabi niya sa Juan 14, ito sabi niya, Juan 14:15, tika muna hindi masyadong ang sabihin ko. May Okay, proceed. Yung mga apostol na itayo na na. Hindi na pwede magiging itatayo pa ulit. Ngayon, bago bumalik ang Panginoon sa langit, sabi niya, sabi niya, kung ako yung iniibig,
ay tutuparin niyo ang ating mga utos. Ang sabi niya, sapagkat, wala yung Kulang kasi yung gamit ko. Pasensya na po. Putol-putol. Okay, proceed. So sabi niya, kung ako'y susundin ng aking auto, ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga tulong upang siya isumainyo magkailanman. So, makasibagay ang espiritu ng katotohanan na hindi makakalimutan sapagkat dito siya nakilala at hindi kilala man siya. Nakilala ninyo sapagkat nakilala ninyo sapagkat siya'y tumataas sa inyo at taas sa inyo. Ibig sabihin, ito yung pinangako ng Panginoong Hesus. Ano? Na ito na ito, ay ito yung Espiritu Santo na sinasabi na sa 1:26 na magtuturo sa lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, hindi pa na ito ng Hesus. Hindi pa lahat. Kasi Last 10 minutes. 1:26. Ito po yung sabi sa 1:26. Ang sasabi ko sa 26, ito. Datapwat ang mga aliw sa makatibagay ang Espiritu Santo na susubuin ng Ama sa aking pangalan. At magtuturo sa inyo ang lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo yung aking sinabi. Ito po, ibig sabihin yung Espiritu Santo. Tapos si Jesus Cristo na bumalik sa langit, tapos na po ang kanyang tapos na po ang kanyang administrasyon. At saka yung administrasyon ng mga apostol. Babo, bakit? Yung Espiritu Santo na administrasyon ng Espiritu Santo kasi, ipapangako niya na ipapadala niya yung Espiritu Santo. Ngayon, yung sinasabi doon sa Matthew 16:18, hindi po yung patungkol sa mga apostol, kung hindi, sa mga iglesyang darating. Sa mga iglesyang darating, yun po yung ibig sabihin nun. Ito. Bakit? Kaya nga, hindi na kailangan po magtuturo ng iba. Kung hindi, yung Espiritu Santo mag-aaral, basahin. Juan. Ito yung po yung mag-aaral. Right? Juan. Okay. Nahinto talaga, nahinto. At tungkol sa inyo, ito na. Ito din ito, Luther. Ayan po yung time. Pag mawala yung time ko, ano naman yung time? Okay, so wala nang due to Ngunit kung paano ang kanyang ay nagtuto at ang kasinungalingan. Manatili sa kanya. Malinaw. So, ibig sabihin, hindi na kailangan na ibang tagapagturo. Kung hindi, yung Espiritu Santo talaga yung hihintayin mo. Ito. Paano ba na yung iglesia? Paano? Ito yung sinabi ni Cristo na sa Mateo 6:13, yung sabi ni Daniel sa 2:44, ito po sabi ni Daniel, basahin po natin.
Parang wala nang laman, wala nang ikapagpasok na mga, wala nang time sa pag-deliver ni sa negative speaker. Timekeeper, we cannot force him to continue. Time pause na po. Parang there is delay. Parang dilatory talaga. The moderator wait, this is not a debate. This is not a debate. I would like to Bro Jared, this is a warning na anybody who participates in a debate, parang handa po kayo. Do not delay. So, time is off. Now, proceed to interpellations. Next time, any debater should get ready. Do not delay. Proceed for the interpellations. 30 minutes. Ayan, moderator, nawala po siya. Nawala? Nawala po ang ating negative side. Parang hindi gustong parang hindi gusto ma-interpolate. So, Ayan. wala siya? Andito na po, moderator. Jamel, are you Po, moderator. Okay na po. on the screen? Nawala kasi yung signal. Oh, nawala. Walang signal. Okay. Yung time. Okay, so please ready to answer the questions. Na muna. Okay, you Okay have na? the floor, 30 minutes for questions. Bro Hared. Okay po. Unang tanong, Okay. brother. Okay, unang tanong. Premise ito, moderator Premise po. Sa day 6:18 ng Mateo, premise ito, si Kristo nagtayo ng simbahan. At yung pananampalataya ng simbahan na yun, mga apostoles, ayon sa King James Version 16:11, sa 4 chapter 1, is Catholic faith. Tanong, ano ang aking nabasa ayon sa version ng 16:11 of King James Version? Catholic faith, patunay na ang pananampalataya ng itinayo ni Kristo ay pananampalatayang Katoliko? O wala silang faith? Catholic faith ba ang aking nabasa o wala silang faith? Moderator. Yung moderator. Categorical. Anong tanong mo? Ulit na. For the benefit naman sa speaker, paki-clarify muna yung tanong mo, parang marinig niya yung wordings sa tanong mo, because his answer would be based on your question. So clarify, repeat talaga parang marinig niya. Okay? Okay, ulit ang tanong. Premise, sa 16:18 of Book of Matthew, si Kristo nagtayo ng simbahan. At yung pananampalataya, ayon dito sa 16:11 King James Version, sa 4:1 of 1 John, is Catholic faith. Nakalagay, ay is Catholic faith. Ang tanong ko po ay ganito, ano ang ating nabasa na siyang pananampalataya nung simbahang itinayo ni Kristo according to 4:1 of Book of John in King James Version 16:11? Catholic faith ba ang aking nabasa o hindi? Categorical. Sahin ko muna. Moderator, ang tanong ko po ay categorical. Sa totoo lang, hindi ko Okay, naman- gusto niyang basahin muna. Okay. Before going to that categorical question, gusto niyang basahin muna Bago ko po. the basis of your question, okay? Okay, babasahin ko po, moderator. Wala. Okay, babasahin ko po. Basahin muna. Okay, ang sabi Premise po muna, dito, Anong gamit mo? okay, premise ito. Ang sabi po dito, he warned them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Saan po mababasa? Sa 16:11 version po ng King James Version, na siyang referred sa 16:18 of Book of Matthew, na siyang pananampalataya ng simbahang itinayo ni Kristo. Yung po, moderator, nabasa. Proceed na po ba ako sa categorical?
Yes. So ang practice Okay. po, lay down the basis, make it clear, dahil clear na ito, then go with your categorical question. Okay, ano po ang aking nabasa na siyang pananampalataya sa 16:18 ng Mateo sa King James Version 16:11? Catholic faith ba ang aking nabasa? Patunay na ang tunay na simbahan is Catholic Church? O wala silang faith? Categorical. Ano? Yung, Sagot, bro. napaka-bias kasi yun eh. Kung sa Supreme Court yan, dito sa ano, sa APCOM, parang hindi yung tinatanong eh. Objection, moderator, Mr. Moderator. Okay? Purihin pa yan. Ang tanong ko po ay categorical lang po, moderator. Dito po sa Sige. 1611 Okay. po. Yung ginagamit. Okay, do not insist. Nag-refuse po siya sa pag-answer. No, he is admitting. Proceed to question number 2. Okay, question number 2. Mr. Janel. Ayon po dito sa aklat na aking nabasa, King James Version 11:16 o King James Version 16:11, ano po ang sinasabi sa aking nabasa sa 4:1 of Book of 1 John? Catholic faith, patunay na ang tinayo ni Kristo ay pananampalatayang Katoliko, o Ako ang hindi Catholic faith? Ano po ating nabasa dito sa King James Version 16:11? Walang sagot? There is no answer. There is no answer. Proceed with another question. Okay, sunod na tanong. Naglagay yata siya, moderator. Okay. Dapat prepare siya. Okay, proceed. Okay. Next question, kapatid. Ngayon, dito sa 1611 of King James Version, ano po ang ating nabasa kanina sa 1 John chapter 4 verse 1? Catholic faith po ba o Muslim faith? Categorical po. Ayan, nawala siya, moderator. Nawala? Wala po siya, mahina ang signal. Okay, parang hindi siya sumasagot sa the same content sa question. Pa-change muna ng ibang question. Parang umiwas siya, so proceed with another question. Wala po siya, moderator. Nawala po ulit siya sa ating stage. Nawala si Pastor. Wala ba? Nawala po siya, Mr. Moderator. Okay, just to save the public waiting for unprepared debater, the moderator would have to rule, proceed with your rebuttal Salamat for po, 10 minutes Moderator. rebuttal. Okay. Okay. Ako na po, Moderator, ano? Ilang minuto po? Ilang minuto? 10 minutes. 10 minutes rebuttal. Okay. Ngayon, mga kapatid, mga kababayan, nakita po natin ng ating katunggali ay hindi po siya handa o hindi po siya prepared. Dahil bukod sa mahina ang kanyang sound, ay napakahina rin po ng kanyang internet connection. Talagang hindi siya handa. Ang sinasabi ng Biblia sa 3:15 ng unang Pedro, Brother JB, ano ba ang ating mababasa? Sa 3:15 of 1 Peter, ano po ang ating mababasa? Pakinggan niyo po natin. Inyong sambahin si Kristong Panginoon na inyong buong puso, na dapat handa kayo
sa pakikipagdebate. O ibig sabihin, sabi pala sa 3:15 of 1 Peter, handa pala kayo sa pakikipagdebate, handa pala kayo sa pagsagot sa tanong. Kaya nangyayari kay Pastor, hindi siya handa, hindi siya nakapag-prepare. Ay, yun naman pala, mahina ang kanyang sound. Bukod sa mahina ang kanyang sound, tayo na rin ang nag-adjust sa kanya, mahina rin ang kanyang internet. Kaya nakikita natin mga kapatid, mga kababayan, na wala sa kanya yung pagiging Kristiyano sapagkat hindi niya inuugali na yung turo sa tunay na simbahan ay dapat maging handa. Ngayon, napatunayan natin kanina na ang tunay na simbahang itinayo ni Kristo ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngayon, ang tanong ko sa kanya maliwanag, dito lang sa aklat na ito, ewan ko kung bakit natatakot dito ang ating mga katunggali, sa 1611 King James Version. Ito po yung original translation ng King James Version na unang na-establish. Ito andito po yan sa, nabigay sa atin rin ng isang kapatid. At mababasa po natin dito, ito po ay referred sa 1618 of Book of Matthew ay ganito. Basahin po natin Ito po ang ating mababasa. Ito, panoorin pakinggan nyo. He warned them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Ibig sabihin, meron po pala sa Biblia na tinatawag na Catholic faith. At ito po yung faith na sakdal sa 2:22 ng Santiago na ating matatagpuan na dapat ugaliin dun sa tunay na simbahan na sa Biblia. Hindi naman yun yung Holy Mark of Christ and the Holy Spirit. Ano ba yung Holy Mark na yon? Yung Holy Mark po na yon ng Holy Spirit, yung po ay seal o pwedeng seal of baptism o yung formula po ng baptism sa 28-19 ng Mateo. Isa yan. Anong sabi? Yumaon kayo sa bawat bansa, gumawa ng alagad. Sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Yun yung seal ng Holy Spirit o yung Holy Seal ng Holy Spirit. At bukod sa Holy Seal, yun po yung Holy Mark of the Holy Spirit. Matatagpuan po natin yan sa sakramento ng binyag. Na matatagpuan natin na dun sa tahanan niya na paglalagyan niya ng kanyang pangalan. 12:5 ng Deuteronomio. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon yung Diyos sa lahat ng mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa makatwid bagay sa kanyang tahanan. Ibig sabihin, yung po pala ang sinasabi ng banal na kasulatan na meron po palang paglalagyan ng kanyang pangalan. Alin yung pangalan niya na yon? 28:19 ng Mateo, yung formula ng baptiso o yung formula ng bautismo na siyang selyo ng Espiritu Santo at yun ang Ama, Anak at Espiritu Santo na matatagpuan natin sa sakramento ng bautismo na nilagay niya sa kanyang tahanan na siyang pundasyon at haligit sa liga ng katotohanan sa 3:15 ng unang Timoteo. At yun po yung tinatawag na Church of the Living God. At yung Church of the Living God na referred kay Christ, yung po ang Churches of Christ. Na ayon sa katekismo ng simbahan, sa Catechism of the Catholic Church 8:11, ganito po ang ating mababasa. This is the true soul that the Church of Christ is the one holy Catholic and Apostolic Church. Maliwanag na maliwanag. Kaya yung tunay po ng Mark, Mark of the Holy Spirit, matatagpuan natin yan. Hindi po sa kanya. Paano nagkaroon ng Holy Spirit yan? 5 minutes na. Anong nangyayari? Mr. Mga kapatid, mga kababayan, yung cellphone niya hindi kinakasihan ng Espiritu Santo, naglalag. Saan natin matatagpuan doon sa kanyang tahanan? Na pundasyon at haligit sa liga ng katotohanan o tinawag na Church of the Living God at yun ang ating Panginoon Kristo kaya tinawag na Churches of Christ na ayon sa katekismo ng simbahan, yun ang Iglesia Katolika Apostolika Romana na hindi niya natutulan na itinayo ng ating Panginoong Kristo. Kaya congratulations po Pastor Janel sa iyong pagkatalo sa debate at nawa ay patnubayan ka ng tunay na Diyos at buhay na walang hanggan na naparito sa 5:20 ng unang buwan na siyang nagtatag ng simbahang Katoliko, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa ating magiting na Mr. Moderator, walang bias at talagang napaka-stricto pagdating sa rules ng debate. Very professional si Dr. Fidel. At sa ating timer na si Brother Gaba, sa inyong mga kapatid na nanonood, pagpasensyahan nyo na dahil ako na po ang humihingi ng pasensya sa ating kalaban dahil napakahina po ng kanyang internet connection at bukod sa napakahina, wala rin po siyang maayos na sound. Pero hayaan ninyo, magiging regular na po itong programa natin na debate na ito by Dr. Brother Fidel. Titingnan natin kung may mga kakasapang protestante sa panahon ngayon. At yun po, salamat sa Diyos
at mabuhay ang simbahang Katoliko. Mr. Moderator? Okay. So, nadoon po tayo sa item number 13 sa rules of the debate. The moderator shall summarize the debate result for clarifications sa ating mga viewers. Now, number one, this is the first time in history na nakapag-moderate ako ng parang unprepared. Nadoon po, res ipsa loquitur. The things speak for itself. Needless to borrow million kilometric words as against the evidence of res ipsa loquitur, the action speaks louder than words. My first impression talaga when we start the debate, ang kanyang physical appearance. Parang nagtago siya in the darkness. The rule in debate, kailangan po, bakit matakot tayo sa liwanag? So, the moderator directed him to have his face vision. Hindi po siya. Tagal na po. We cannot start the debate unless makita po ang kanyang mukha. Kailangan po ito. Tagal na tagal. Now, along the way, habang nag-proceed na tayo, nakita naman ng his face is not worthy for, it's not worthy for debate. His kanyang physical appearance. Yung maghat ka, yung reverse, it's not the personality of a debater. Hindi yan pwede sa, this is social media. Hindi yan pwede. Disqualified po ito. Kaya hindi na ang moderator nag-rule out sa kaniyang physical appearance. Parang damit po ito pag ano ang gawin mo? It's not on about the religious aspect. So, yan talaga, down na talaga. Disrespect. Now, this is a sort of advice for all the debaters. For the affirmative side, screen muna yung mga sino ba yung gustong makigdebate sa'yo. Screen muna yung mga kanilang mga credentials. Parang hindi tayo malugi sa oras. Very precious po talaga ang oras natin. In fact, marami tayong gawin at we canceled all our appointments just to serve, no? Pero it so happened na parang sayang talaga, no? And then, yan talaga ang liso natin. So, sa lahat naman na gustong makig-debate kay Jared, see to it na kayo ay in the proper formal attire po talaga, presentable. Pangalawa, see to it na ang signal ninyo is worthy, no? Dahil pinaghanda po ito. Pangatlo, see to it na preparado po kayo. Parang all the three essentials, conditions precedent prior to the debate, hindi po kapasar si Janelle Serono. Pinagtanong naman natin as an introduction, pastor ka ba? Hindi po siya nagsagot ng yes. Hanggang sabi niya, o sige, pastor na lang. Parang wala siyang identity talaga. So kaya nga, when a person is not clear as to his identity, how can you enforce? Hindi po talaga. Ano naman sa kaniyang, sa procedure muna tayo, sa kanya namang Holy Mark of Christ of the Holy Spirit, sa pag-intro naman natin na mayroon pong 49,000 na mga Protestant religions. Yan po talaga parang na-siyak po siya. So, sa atin naman ngayon is the topic talaga is very, very essential sa lahat. However, on the res ipsa loquitur, anybody na gusto pong mag-debate on the issue, kailangan preparado kayo. Now, ang
ulit na ulit niyang tanong, itong naitayo na ba? Naitayo na ba based on Matthew 16 verse 18 to 19? Naitayo na ba? Sagot po sa affirmative side na it's future progressive. Now, for all the debaters, please be logical enough. Exercise your common sense. Now, the common sense is that we have the past tense, the present tense, and the future tense. Kaya nga, nang sinabi ng Panginoon, the future tense on Daniel chapter 2, verse 44. Ano ba ang future tense? That the Lord shall establish His kingdom on earth. So kaya nga, sa Catechism of the Catholic Church 567, ito naman talaga yung the church is the seed and the beginning of God's kingdom. Kaya itinayo sa Panginoon ang simbahan. Now, the issue now is Christ the founder of the Catholic Church? Ito po talaga eh. Kaya ang main issue naman na pinagdebatihan, patunayan na ang Iglesia Romana Katolika ay itinayo. The question now is the founder. Founder. Kaya hindi issue is what is the true church. Hindi yun issue true church. The issue now is the founder. So kaya, ang kinakailangang i-present naman sa negative side na mag-present siya ng mga references maliban sa biblical basis na hindi si Kristo ang founder. He failed to rebut naman. Kaya nag-wave siya sa kaniyang 15 minutes. Lalo na sa dito naman sa interpellations nawala. So we cannot afford to wait. Kaya nga hindi po sa mga references naman pinag-present po naman yung mga prueba ni sa affirmative side po yung New Book of Knowledge, yung Grolier Encyclopedia at saka yung Kang Zaide and Sunya yun ang Philippines, a Unique Nation. At saka yung Pasugo, yung World History. So kaya nga, for all the debaters, as represented by unprepared naman na debater, please review, no? Ananyahan naman namin kayo. You have to review this book, Evidencia Biblica, offered by Brad Lord Rolio Rata, no? Ito namang libro sa kahayag at paglaom offered by Brad Alan Javier. Yung libro naman sa Susiha ang Kamatuuran offered by the Chief Mentor Alvin Agupitak. Ito namang mga libro na nagsusupport talaga yung mga references sa yung the proof that Christ is the founder of the Catholic Church. Sa Grolier's Encyclopedia Volume 5 page 106, International Encyclopedia Volume 15 page 520, World Almanac and the Book of Facts edition 2010 page 710. Ito po talaga at saka maliban pa diyan sa kang Brad Lord Rolio Rata, dito naman sa libro ni Alan Javier, Kahayag at Paglaom, napakarami namang iba't ibang namang mga libro nag-prove naman in addition at that supports, that authenticates sinabi naman ni sa affirmative side na si Jared, yung Grolier's Encyclopedia Volume 5 pages 106, International Encyclopedia Volume 15 page 520. Of course, yung World Almanac, ito talaga page 710 edition 2010, Information Almanac
edition 1968, page 296. Sa mga electronic naman sa mga Wikipedia. At pinag-summarize naman sa lahat, ito naman ang main issue. Kaya sana ang negative side has to disprove na hindi totoo yung lahat. Yan ang pinaghihintay. Dito naman sa kang mentor naman, Alvin Agupitak, yan namang mga pruiba. Ito naman so kaya nga, marami namang ebidensya ang affirmative side. Hindi na niya na ipasok ang lahat, no? Para ma-overkilled ang issue. Ito naman, for the benefit sa lahat ng mga viewers worldwide, ang encyclopedia, no? Ang Compton's Encyclopedia and Fact Index, nandoon po, volume 20, page 2024, ang Roman Catholic Church in the first 1,000 years, ito pataga as founded by Christ. Mayroon pong Young Student Encyclopedia, volume 17, page 261, that ito naman ang New Webster's Dictionary of English Language, International Edition, page 155. Ang New Book of Knowledge, page 287. Ang Grulier's Encyclopedia, volume 5, page 106. International Encyclopedia, volume 15, page 520. Ang World Information Almanac, edition 1998, page 660. So, of course, pinag-cite na yung pasugo, no? June 1963, sinulat po ito ni Emiliano Agustin. Ang another book, My First History of the Church, by Paulo O. Perlo, page 9. Ang pasugo sa Iglesia ni Cristo, April 1966, pahina 81. Ito ng lahat ay mga proof na nagsabi na si Cristo talaga ay founder of the Catholic Church. At ito ang nauuna naman talaga. So, ang pinaghintay sa public na i-disprove na hindi si Cristo ang founder ng Catholic Church. Kaya nga, pag ang founder ay si Cristo, sinabi naman sa affirmative side na sa Acts chapter 7 verse 48, Acts chapter 17 verse 24, sa Psalm 127 verse 1, at saka sa Jeremias 17 verse 5, Matthew 7 verse 21 to 23, kapag hindi po ang Panginoon ang founder o ang founder ay ang tao, nothing. Wala po ito. Useless po kapag tao ang founder. Kaya nga, sa non-Christian religions, 10,000 po ka non-Christian religions founded by men. Mayroon pong 49,000 religions founded by mga Protestant religions. Kasali na po itong sino bang founder itong Mark of Holy Spirit ni yung debater sa negative side. Ito naman talaga. So kaya kinakailangan po na malaman sa lahat. So on this juncture, the moderator rules that the negative side is facing the hardship to let himself submit to the power of light. And the light, pursuant to Matthew chapter 5, verse 14 to 16, let the light lights the world. Santos, Santos, Santos. Fiat, congratulations, Jared and our Arbasura, and also our moderator, our timekeeper Gab, at saka naman sa JVIB sa kasama po naman, and salamat naman kay Janelle, no? Salamat naman. At saka you have to follow, Janelle, my advice to you, you have to follow Jared. Maturuan po kayo, ha? You have to be humble. Ask to him, consult him. Nakapasar po siya. Nagsimula pa kayo, parang daycare pa kayo. You have to follow. Si Jared naman,
was debating the top debaters of Catholic faith defenders. Inaliwanagan po siya. He debated against Paul San Pablo Alima. He debated against John Du Alabado. Ito naman, nakita niya ang totality of the truth. Kaya siya na ang kasapi na sa top debaters of Catholic faith defenders. Kaya mag-consult ka sa kanya. Okay? So, salamat po. Affirmative side, Jared. At saka yung nag-abscond, na-out na si Janelle. Salamat po. At saka sa inyong lahat, Gab at saka ni Jade, sa inyong lahat, God bless us all. Salamat and fiat. Amen. Salamat, Mr. Moderator. At Brother Gab sa ating timer. At dito na po, nagtatapos ang ating debate. At saka pananayahan mo naman, Bro David, no? Adin doon, pananayahan mo naman na I am free to serve as moderator every night. Pag 8 o'clock, i-limit lang natin, mas taas na ang 30 minutes ng interpellations, taas na. I-limit lang 10 minutes and 15 minutes interpellation, 10 minutes ng delivery, constructive, 15 minutes lang ang questions. Yan na lang. Sige po. At saka yung rebut, 10 minutes, ibaba na natin. Parang handa natin talaga. Sige po, Mr. Parang Moderator. hindi na waste ng oras. Maximum natin ng 1 hour maximum. Okay, so sino ang makipag-debate kay Jared? Please be ready. Please be ready. Okay? Opo. Amen. Amen. Salamat po. Dito po tayo nagtatapos. Viva Cristo Rey. Amen. God bless.